Oh. Sino pa yayakap? Oy, may yumakap pa. Sino yun? Sino yumakap na yun? Oh. Ayun. Sino yun? Sino yun? Oh, maliit na yun. Anak ba yan? Oh, ayun, sino yun? Oh, sino dito? Hindi kaibigan, yayakap? Ate Claire, hindi kaibigan, yayakap. Ano, Kylo? Yakapin mo nga yung kapitbahay mo, hindi mo kakilala? Yung kaaway mo, yakapin mo, ha? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Panoorin ho natin ito munang pagkahuli sa kanya kasi napaka-importante ho nito. At pasok. Estado ng mga ahente ng NBI ang founder ng media company na Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Dahil ito sa pangingikil umano kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Para sa update, magbabalita si Gio Robles. Gio, nasaan na ngayon itong 5 suspect? Cheryl, tama ka nga, no? Iniharap na sa media kanina ng Bibigyan ko kayo ng konteksto ha, mamaya, ng PGMN at saka ni Mabanta. Napaka-importante no, tsaka ni Romualdez. Ikikwento ko ho sa inyo. NBI, si Franco Mabanta, ang founder, CEO, Pangulo ng Peanut Gallery Media Network, isang online media platform. Arestado sa entrapment operation ng NBI, si Mabanta at 4 na iba pa dahil sa reklamong extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mismong ang representative ni Romualdez, ang complainant ayon sa NBI. Sa press briefing na din ni NBI, na nangikil humingi umano si Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez. Grabe, no? Kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay sa dati. Pero alam mo, tataka ako dito, naka-freeze daw yung account niya. Ni Romualdez, di ba? Naka-freeze daw yung account ni Romualdez. Pero bakit nakapaglabas ng 350 million? O dito, 300 daw. Ha? Actually, baka 75 lang ito dahil sabi 4 na Gibbs. Wow. Para palang kotse yan, 4 na Gibbs. Sa kotse, 10 taon. House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa 4 na tranche. Ibig sabihin, 4 na hulugan na Naku. tig 75 million pesos. May Naku. video na tinukoy si Matibag na ginamit daw ni Mabanta para i-blackmail si Romualdez pero hindi pa Naku. nagbigay ng detalye si Matibag. Kaugnay sa nilalaman ng video dahil sa ilalim pa sa pagsusuri ng forensic team ng NBI. Samantala, sumama ang News 5 sa operasyon ng NBI kagabi na aresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig gabi nitong Martes, May 5. Nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang marked money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. Mula sa Pasig, dinala dito sa NBI headquarters sa Pasay sina Mabanta para sa booking, procedures at medical. Nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding sa Pasig City Naku. Regional Trial Court at kakatapos nga lang ng briefing, diretso na sila agad doon. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Dumating rin kanina ang legal counsel ni Mabanta at 4 na iba pa pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Cheryl. Eto, bigyan ko na kayo ng pangunang konteksto. Actually, biglang pumutok yung ito ang nangyari kasi dyan. Ipapaliwanag ko natin. At lalagyan po natin ito ng mga resibo. Noong talagang panahon ni Marcos during the campaign, actually nagkaroon pa nga ng konting alitan, allegedly, di umano. Etong si Franco Mabanta at yung isa pang vlogger, yung malusog, di ko na lang papangalanan kasi hindi naman siya pinangalanan dito. Yung bayot na malusog, hindi ko na lang sasabihin. Kasi pareho silang kaibigan ni Marcos. Yung nagpipretend na Duterte supporter dati, yung bayot na mataba. Hindi ko na lang sasabihin yung sabi nilang may sakit na daw. Yun ang dating magkakaibigan. At ang balita nga, ito'y balita po ito'y alleged lang ito'y haka-haka lang ng iba. Ito'y kinuwento ng iba. Naglaban daw itong si Mabanta at itong si Bayot. Hindi ko na sasabihin kung sino ni Bayot Kilala nyo naman yan, sigurado ako. Mag-isip kayo. Think. Di ba? Siya po, naglaban daw sila. Kasi itong si Bayot, sinulot daw sa kanya kay Mabanta si Marcos. So, kliyente ni Mabanta talaga si Marcos. Sa katunayan, may mga lumabas na balita sa politiko. Papakita natin. Hindi, para maintindihan natin kasi hindi ho tayo basta-basta, yan, ayan. Ito po, mismong politiko ang nagbalita. Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Siyempre, itong si Bayot, hindi ito nakapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagpipilit ito na makapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte.
At may balita pa nga, kinikilan niya. Sinisingil niya, alam mo naman si Pangulong Duterte ayaw sa ganyan. And ginamit pa si Mocha nun para magpalakas sa mga Duterte. Pero alam mo naman, hindi ho ganun sa kampo ni Pangulong Duterte. Kaya galit na galit ito kay Mocha eh. Banat-banatan pa nito si Mocha nun eh. Meron din siyang isang kaibigan na nakisali din. Oh. Naaway-away sila dyan. Binanatan si Mocha. Hindi nila matanggap na bakit mas matalino sila, mas matalino siya, si Mocha ang kinuha bilang Assistant Secretary ng Malacanang. Kasi hindi nila maintindihan na si Pangulong Duterte, hindi yan tumitingin lang sa talino mo o sa iyong galing. Hindi yan. Hindi lang yan dyan. Napaka-importante ng loyalty and yung heart mo. Kung talagang para sa bayan ka. Hindi porket matalino ka lang, yun na yun. Hindi ko sinasabing hindi matalino si Mocha, pero ang sinasabi natin dito, si Mocha kasi may dunong, may puso, at talaga namang loyal sa mga Duterte. Etong si Bayot, wala talaga yan. Walang ano yan, political butterfly yan. Ngayon nga, kita nyo, namamayagpag ang animal, paldong-paldo. Kasi nga, noong time na yun, hindi siya nakapwesto kay Duterte. Ang nangyari, etong si Mabanta, eto na nga, nakasulat na mismo, social media director. Sinubukan niya ngayon sumipsip dito sa mga Marcos, etong si Bayot. To the point na nabola niya ang mga Marcos. Kaya ngayon, na kay Marcos siya. Kaya ngayon, natanggal si Franco Mabanta sa mga Marcos. Ibig sabihin, para bagang pinili daw, di umano, allegedly, kwento ito, pinili daw ng mag-asawang Marcos, etong si Bayot. Huwag nyo na lang papangalanan si Bayot ha. Alam niyo naman ko sa utak nyo kung sino yung si Bayot eh. Kasi wala na yan eh, lubog na yan eh. Nabuking na yung kanyang Caracas, paldong-paldo na yan. Ngayon, di umano, ito si Franco Mabanta ay natanggal doon. Okay, ibig sabihin na nawalan na, ayan, nakasulat naman eh. Hindi ko na kailangan magsinungaling. O ayan, no? Nakasulat na po eh. Siyang social media director. And it was the time na may plano itong maging presidente ito si Marcos eh. Noon pa lang yan, panahon pa ni Pangulong Duterte yan. So binibuild up nila yan. Kaliwat kanan sa kanila nang gagaling yan. At yung mga bataan yan, yung mga kaibigan yan, makikita nyo yan sa mga picture, di ko na sasama. Di ko na lang ano dito. Lumabas din ng picture sa social media. Kung saan nandun si Bongbong Marcos, nandun si Lisa Marcos, nandun si Franco Mabanta, at iba pang mga vlogger. At nandun din si Mocha. And we are witness to that. Nakita natin yun. Alam natin yan. Pero, takang-taka sila. Kasi, si Mocha, hindi nag-Marcos noong 2022, sorry. Ito, kwento niyan. Totoong kwento to. Sa katunayan, medyo si Mocha lang ang lumipat, umalis doon sa mga nandun. Kung mapapansin ninyo, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung picture na yun, pero nakikita nyo na yun sa social media. O kung alam niyo i-post nyo na yun dito. Lahat ng mga vlogger na naandun ay nangampanya noong 2022 kay Marcos. Si Mocha lang hindi. Bakit? Kasi nag-uusap kami ni Mocha noon eh. Siyempre as an advisor, chief of staff niya, as a manager niya dati, nakikinig sa akin yun. At sinabi niya nga sa akin, hindi daw niya malunok na magiging presidente si Marcos. Kasi, tandaan ninyo, kahit ako, pumunta po ako sa bahay ni Marcos mismo. Based sa nakita namin, based sa narinig namin, sa tingin namin hindi kaya maging presidente nito. Malayong malayo sa Caracas ni Pangulong Duterte. Kasi kami naman, open kami. Kung sa tingin namin magaling itong kandidato na to, why not poknat? Di ba? Kasi para sa bayan kung makakatulong sa bayan. Ang problema, nakita namin, hindi siya pasok doon sa mga kategoryang gusto namin. Kaya hindi kami nag-Marcos doon. At doon sa picture na yun, si Mocha lang ata ang hindi nag-Marcos doon. Lahat. Nagtaka nga sila eh. Kasi parang akala nila magma-Marcos. Ang hindi nila alam kasi, kami, talagang solid kaming Duterte. We listen to President Duterte. And we asked the President before, nung 2022 election, we asked him, ano ba talaga ang lagay nito ni Marcos? And kinuwento sa amin ni Pangulong Duterte kung sino talaga si Marcos. Kaya before ba naglabasan niya mga bangag, alam na po namin yan. At naniwala kami kay Pangulong Duterte. That's why we didn't campaign for him in 2022. Etong si Mabanta, ang sabi, natanggal daw dahil sa kagagawa ni Bayot. Anong kinaugnayan ngayon? So, along the way, nag-disappear ito si Mabanta. May mga bali-balita na due to, balita ito ito ay alleged lang, due to some health issues, kaya nawala ito si Mabanta. Sabi nila, we do not know. Basta nawala siya sa vlogging scene. Nawala. Tapos biglang suddenly, nag-appear yung PGMN. So we didn't know kung sino yung PGMN. Kasi halatang funded yung PGMN. Ibig sabihin, hindi funded. I'm not saying na someone is funding them.
what I'm saying is may pera sila. Ibig sabihin, kasi malakas yung, yung kanilang studio, may opisina. Hindi sila yung mga vlogger na kumuha ng camera, kumuha ng cellphone, tapos nag-video. Hindi ganun. Talagang organized. As a matter of fact, meron pang isang host doon na gumagaya kay Mocha. Yung style niya ginagaya si Mocha. At marami nagsasabi niyan. Kaya lang, sabi ko nga kay, sa mga taong nakakausap ko, always, lagi ko nakakausap to, maging wise kayo. Always let time be your friend. Dapat yung panahon. Dahil ang panahon will reveal the true colors of a person or persons o mga groups. Bakit? Nung nabalitaan namin yan, di umano daw na ang nasa likod ng PGMN ay si Franco Mabanta. Medyo na kami. Sabi ko, bakit? All of a sudden, nabuo bigla ito nung nawala siya after, tapos bigla nabuo ito. Anong agenda nito? Tapos yung tinitingnan namin, ito observation lang ho ito. Ito observation, not fact. Nung tinitingnan namin, banat ng banat sa mga Marcos, pero hindi bumabanat kay Romualdez. Nagtataka kami ngayon, sabi ko. Maraming mga balagir na nagtataka, yung mga dati rin niyang kasamahan nagtataka rin. Hanggang meron nagsabi sa akin, di umano, ay ito daw ay, okay? Allege. Ito daw ay hawak ni Romualdez. We do not know kung totoo yun. As a matter of fact, never ko nilabas yun. Kaya nung nabalitaan ko ito, nagulat ako. What is this? Kabayong buntis. Ano to? Di ba parang, akala ko ba yung bali-balita, yung chismis na kinikwento na hawak daw ito ni Romualdez, biglang eto lumabas. Na tila kinikikilan daw si Romualdez. Kinikwento ko sa inyo yung nalalaman ko. Kinikwento ko sa inyo yung buong picture at chismisan sa social media, lalong-lalo na sa mga vlogger. Ngayon, eto, naglabas si Auntie Claire ng video. Ha? At ang lupit ng video na ito, papakita ko sa inyo, para mabigyan ko kayo ng konteksto. Ha? Para masabi ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi importante ito eh. Wait lang ha. Asan na yun? Bakit di ko nailagay? Ay, sorry, hindi ko ata nailagay. Dali, hanapin ko lang. Yung kung saan Ito. Magandang hapon, Yusek. Okay. Baka may Yan. reaction po Importante sa yan. pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Huwag kayong kukurap ha. Maganda tong video na to. Ipapaliwanag ko sa inyo yung picture. Kasi alam ko yung picture na yan eh. Okay? Alam ko yung picture na yan, kaya huwag kayong kukurap. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaign? Kilala daw ba siya ni Marcos? Yan ang tanong. Etong si Yusek Castro, bago lang to eh. Wala tong alam. Hindi to kasama nung panahon na nangangampanya si Pangulong Duterte, panahon naging presidente si Duterte, panahon na naging presidente si Marcos, panahon na nangangampanya si Marcos. Wala pa itong Yusek Castro na to. Nagmamagaling ito. Yan ang una. Kasi bakit? Dating anti-Marcos ito eh. Naging Marcos loyalist na lang ito nung naging nung na-hire na siya. Recent lang yun, 2 years ago, 1 year ago. If I'm not mistaken. Pero wala ito sa eksena nun. Kasi kilala namin ang bawat isa. Lahat po ng mga vlogger, OG po kami dyan eh. So alam ko kung sino-sino talaga yung, eto, Duterte loyal to. Eto, political butterfly to. Alam namin, kilala namin. Kaya ang dami ngayon, sa totoo lang ha, wag ko kayo magagalit, napakaraming vlogger ngayon ginagamit lang ang mga Duterte para sa sarili nilang channel o vlog. Para lumago. Kasi nakita nila, madami ang Duterte supporter. At minsan, madaling malinlang yung iba. Kaya ang dami dyan, Marcos loyalist naman. Pero sa totoo lang, dahil nakita nila, uy, malakas ang Duterte doon tayo. Hindi mga OG yan. Kilala ko yung mga OG, o sabihin natin mga original, na lumipat sa Marcos, tas bumalik. Wala namang masama doon. Kasi mali mo, na-realize sila na nabudol talaga sila. Pero kilala ko talaga yung solidong Marcos, tapos nung malalaglag na si Marcos, lumipat na. Alam kasi nila ang galawan sa social media. Ang pakialam nila, yung content and views, dahil doon sila kumikita. Not really because they are fighting for our country. Campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo.
Anong karapatan mong sabihin yan? Wala kang ano ni. Hindi siya kaibigan daw ni Marcos. Mamaya ipapakita natin yung mga picture na nagpapatunay na kaibigan ito ni Marcos. At ipapaliwanag ko yung bawat picture. Hindi lang basta ipinost. Yung konteksto ng picture na yon. At eto, sinasabi niya, hindi daw siya kaibigan. This is totally a lie. Alam ng lahat ng mga political vlogger na matagal na nagbablog since 2015, 13, 14, alam nila lahat at alam naming lahat na si Mabanta ay malapit sa mga Marcos. Hindi ka nga makakalapit noon kay Marcos, kaming mga vlogger, hanggang hindi dumadaan sa kanya. Kaya huwag mo kaming ululin. Wala kang alam. Yan ang totoo. Wala kang alam. Kami, ilang beses na po kami nakapunta dyan nung panahon na sila hindi pa presidente. At alam po namin, ang contact po namin noon mismo ay itong si Mabanta. Wala po ako sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, sigurado kung kaibigan ni Mabanta, si Marcos. At may mga picture yan. Pero mamaya na yan, ito munang picture na pinakita niya, ipapaliwanag ko sa inyo. Pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Oh, tingnan niyo yan. Okay? Hulaan ninyo kung saan yan. Kung makikita ninyo, yan mismo ay yung sa hall sa Malacanang. Tingnan niyo likod. Alam namin yan. Alam niyo kung bakit? Yan yung isa sa mga event na inorganize ng PCO na si mismong si Mocha ang nag-organize. Yan yung event na kung saan nagkakaroon ng Christmas party sa mga vloggers nun. Na si Mocha ang isa sa mga nag-organize dyan. Ayan yung nasa likod. Kita nyo yung Malacanang? Ayan yan yung parang nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. Dyan, ine-entertain yung mga guest. At yan hindi naman tinatago. Yan talaga yung panahon na Pangulo na si Pangulong Duterte. Okay? Ipapaliwanag ko pa. Yan ay lahat po ng mga vlogger, imbitado ho dyan na sumusuporta. At alam ko, nung time na yan, nanliligaw, di umano, allegedly, si Franco Mabanta sa mga Duterte. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng panliligaw. Yung nagpapalakas ba? Yung nagpaparamdam. Since kaibigan naman namin yan, why not pumunta? Kung if you are saying that you are do you want to meet the president? Why not? Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, maraming mga lumalapit kay Mocha na gusto makilala si Pangulong Duterte. At sinasabi namin, Mr. President, ito, katulad nung naalala nyo yung mga ETA, si Mocha nagdala dun. So, wala namang problema kay Pangulong Duterte. But it doesn't mean, ito si Franco Mabanta, kaya nga sinasabi ko na ang konteksto ng photo na yan. Oh, pangalawa. Ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Yan pangalawa. Nakita niyo yan? Yan po yung tapang at malasakit na ginawa noon. After maging presidente si Pangulong Duterte, naggumawa ng grupo si BP Sara Duterte kasama actually ang mga Cayetano noong time na yon. Pero yan yung time na yan na nagpapalakas din si Amy Marcos. Sa katunayan, ito senaryo niyan. Ikikwento ko sa inyo para alam ninyo. Yan tapang at malasakit na yan, sa Taguig ginawa yan. Okay? Yan po yung magkakasama si BP Sara, Cayetano, tapos yung etong si attorney yung isang katabi niya eh. Okay? Tapos syempre, inibitahan yung mga gustong sumuporta sa tapang at malasakit na organisasyon. Yan yung organisasyon na binuo ni BP Sara Duterte. Remember, di ba, may hugpo ng pagbabago noon? Tapos eto, di ba? As eventually, nawala ito eh. Kasi nga, magkaroon ng konting problema between, di ko alam if this is true or until now, ganyan pa ba, yung nagkaroon ng problema between BP Sara at saka si Cayetano. Alam niyo kung bakit? Dahil may yung bayot na nuhol. Kasi yung bayot na yun, hindi ko sasabihin kung sino yung bayot na yun mahilig manggulo yun eh. Nanuhol yun, bumulong-bulong dun sa kasama nilang isa pang bayot na hanggang nagkaroon ng konting kiskisan. Yan yung time na yan. At yung time na yan, magkakabati pa yan sila bayot. At saka ito sila Mabanta. So, alam mo yun, they're trying to be close with the Duterte. Okay? That is before. That is during the presidency of PRRD. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit importante yan. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Ano kinaugnay ni Harry Roque dyan? Alam niyo kung bakit? Okay. Eto, di ba, naikwento ko sa inyo yung simula. Ano yung simula? Na supposedly, ang close ni Mabanta ay ang mga Marcos, pero dahil kay Bayot, naitsapuera si Mabanta. Si Mabanta ngayon, at that time, hindi ko alam kung siya ba ay nanliligaw, o gusto magpalakas sa mga Duterte, o gustong maging kliyente mga Duterte. Kaya lang, again, knowing the Duterte, hindi ho sila kumakagat sa ganyan. Gusto niyo ba ng balita? Merong isang vlogger na yung pangit, yung gawang itsura niya.
Nakala mo pasosyal pa English. Di ko lang sasabihin ko ano pangalan. Na ngayon, kulang na lang higupin ng puwet ni Romualdez. Oh, pasosyal yun, pero pag nakita mo sa personal yun, naku, tindi ng filter nun sa social media. Pero nakita mo sa personal, parang, ito ba yung barker? Hindi ko naman nilalait yung mga barker, ha? Pero, basta, iba yung kanyang presentation sa social media, pasosyal siya, pero sa totoo lang, jolog yun, squammy yun. Alam nyo ba na lumapit din yun sa mga Duterte at naniningil ng 2 milyon kada buwan? At dahil doon, turn off si Pangulong Duterte. At dahil doon, ban sa Malacanang yun. Na-meet niya na yun, may makikita yung picture niya, kasama yun. Ban na yun sa Malacanang. Bakit? Kasi nga, ayaw ng mga Duterte ang ganyan. Yung naniningil, ginagawa silang kliyente. Dahil sa kanila, ito nga ang problema sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi sila yung typical politician na they would hire social media vloggers, trolls, just to defend them. Maniwala kayo sa hindi nila gagawin yan. Kaya nga kaliwat kanan ng tira sa kanila eh. Nung panahon na si Pangulong Duterte ay presidente sa PCO, eto kaalaman ko din ito. Merong budget ang mga media under PCO. PCOO pa dati. Eto, naku, ayoko na lang magsalita. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Yung quote-unquote mga allowances, pabaon, palibre, pa-laptop, pa-NMAX ng Malacanang. Kaya, ultimong mga media na nasa loob ng Malacanang binabanatan siya. Kaliwat kanan. Kasi nga dahil doon, walang freebie sa mga biyahe, kanya-kanya kayo. Kaya nga ngayon pansinin nyo, ina mga sip-sip yung mga yan, media na naandyan. Hindi ko alam kung binalik, pero ang sigurado tayo kasama sa eroplano. Pag bumabiyahe sila. Kasi nung mga panahon ni Pangulong Duterte, kaya galit na galit sila kay Mocha kasi si Mocha nasa eroplano ng presidente. Kasi nga official siya eh. Official siya eh. Yung mga media hindi pinasasakay. Ano kayo, libre? Maggastos kayo, hindi kayo official. Gumastos kayo ng sarili ninyo. At dahil silang gumagastos sa sarili nila at naiinggit sila kay Mocha kasi parang ang tingin nila kay Mocha social media lang yan, bakit yan ng official nga si Mocha eh. Tangan-tangan nyo. Dahil doon, nagagalit yung media. Kaya kaliwat kanan ang birada kay Pangulong Duterte. Kasi nga, once again, hindi ko inaangat si Mocha dito. Ang sinasabi ko dito, hindi ugali ng mga Duterte ang magbayad sa mga operator. Hindi niya ugali yan. Bakit? Alam mo kung bakit? Kayo mismo, ako mismo, lahat tayo. We are not paid. We support Duterte because we want a president na kamay ang bakal. Mali. Bakal ang kamay. Kamay ang bakal. Bakal ang kamay. Di ba? Yun ang gusto natin eh. We want the Duterte kind of leadership. At nagkakasundo tayo dyan. Hindi natin kailangan mag-usap-usap o para ilabas ito o ito. Hindi. Bakit? Kasi nga, gusto natin ng ganyang klaseng leadership. It's organic. Yan ang hindi nila malunok. Kaya kaliwat ka na sasabihin, bayad ka ba? Paano magbabayad ang mga Duterte? Mga animal kayo, wala nang ang pera, ubus na. Kung alam nyo lang, hindi nyo kasi alam eh. Kung alam nyo lang kung gaano nakaubos ang pera ng mga Duterte dahil sa gasto sa pagpunta sa mga dahig, gasto sa mga abogado, kung alam nyo lang kung papaano nagsusurvive, malalaglag kayo sa upuan. Totoo. At kung sino ang totoong mga kaibigan na sumusuporta, di ko nasasabihin sa inyo. Kasi sasabihin nyo na naman, porket naka sa SMNI ka, hindi. May clue na yun ha, pag di nyo pa nag-gets. Nag-gets nyo? Anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi gagawin ng mga Duterte na magkaroon ng mga bayarang ganyan. And we all know, lahat po kami noong panahon ng 2016 and 2022, alam namin na si Mabanta ay hindi simpleng vlogger. Ito'y talagang merong kumpanya at matinding operator nito. Actually, before pa ng PGMN, alam na namin yan. Naririnig na namin na operator or something like that. Hindi kami umimik. Kasi syempre, wala namang confirmation. Until lumabas yung PGMN. At napabalita na kanya yun. Ibig sabihin, talagang meron pala talaga itong tao na ito. Hindi lang pala ito yung, ang tawag dito, yung social climber na naka-Amerikana lagi. Hindi pala ganun. Talagang meron siyang malaking kumpanya, PGMN, nakita nyo naman yun, ang lakas ng, ng paggawa nila ng mga content, mga online, at talaga may studio. So doon na namin na-confirm na talaga palang merong itong kumpanya si Mabanta. Ngayon, eto na. Ipakita naman muna natin yung connection niya sa mga Marcos. At kailan ba yun? Natutugma sa kwento ko sa inyo.
O, ito, halimbawa dito. Wait lang, ha? Chotomate. Yan. Malacanang Palace. So, sa tingin nyo, kailan yan? Yung presidente ni sa Marcos. Di ba? Ito. February 26, 2018, Makati, Philippines, South Forbes Park. Kanina yan? Sa bahay mismo ni Marcos. Nakapuntahan po tayo dyan. Pero hindi ko nakita yung aso. Pero sa bahay po mismo yan ni Marcos. Ayan na, nakasulat na. Sa Forbes Park. Diba? Doon siya pumupunta mismo. 2018 na. Ito yung mga panahon na sila pa ang close. Hindi pa si Bayot. Okay? Ito naman yung vlog na ni Marcos. Alam niyo, gumagawa-gawa siya ng vlog. Ang nagdidirect nun, ito, si Mabanta. Ito yung mga panahon na naitsipwera si Mabanta, pero nabuking kasi si Bayot. Si Bayot, nung nabuking siya, nagpunta siya ng ibang bansa. At di ko alam kung anong ginawa niya, kung nagpagamot ba siya doon, nag-aral ba siya doon, di ko alam. Basta nagpunta siya sa ibang bansa. Paldung-paldo na siya. Tapos, bumalik si Mabanta. Ayan na yun. Yung nagdidirect na siya ng mga vlog-vlog ni Marcos. So makikita ninyo, hindi pa presidente si Marcos, close na si Mabanta. At nung naging presidente na si Marcos, naglalabas na ng mga vlog, si Mabanta pa rin ang kasama niya. Ito. May 1. May jet lag pa daw siya, nagkaroon siya ng surprise birthday party sa buhay niya. First, I never had a surprise birthday party. Sino ang nagpa-birthday party sa kanya? Si Tito Bongbong at Tita Lisa. Dito, sobrang sinungaling ni Auntie Claire. Kasi ito nga mismo ang mismong nagsasabi na sinurprise siya ay si Tito at saka si Tita. Si Tito Bongbong at si Tita Lisa, Marcos. Auntie Claire, kung hindi ka kaibigan, iso-surprise birthday party ka ba? Ha? Ano ka tanga? Bobo? Sinurprise birthday party ka pero hindi kayo magkaibigan? Ano yun? Wala lang, trip ko lang. Surprise birthday party ko yung kapitbahay ko. O yung kaaway ko, surprise birthday party ko. So sinungaling na sinungaling si Auntie Claire dito. Dito, patunay ito. Baka sabihin ninyo, ano lang ito? Tawag dito? AI lang. Ito pa, may ano pa. Ayan, may video. Tinanggal ko lang yung audio kasi alam mo naman, makaka-copyright tayo. Happy birthday to you! Sino pa yayakap? Oy, may yumakap pa. Sino yon? Sino yung yumakap na yon? Ayun. Ito. Ayun. Sino yan? Ayun. Sino yon? Maliit na yon. Anak ba yan? Ayun. Sino yon? Sino dito? Hindi kaibigan, yayakap? Auntie Claire, hindi kaibigan, yayakap? Ano, Kylo? Yakapin mo nga yung kapitbahay mo, hindi mo kakilala? Yung kaaway mo, yakapin mo, ha? Napakasinungaling mo. Ayan. Pinakita natin, ha? Gagalit niyo ako, eh. Ito pa. January 8, 2000.